Sa kwento nating ito, makikilala natin ang isang taong hindi naniniwala sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga espiritu at kagubatan. Ngunit sa kanyang paglalakbay sa isang misteryosong lugar, makakaranas siya ng hindi maipaliwanag na pangyayari na magpapabago sa kanyang pananaw. Habang patuloy silang naglalakad ng kanyang kaibigan, makikita nila ang mga kakaibang simbolo at mararamdaman ang malamig na presensya sa paligid. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa loob ng kagubatan at paano nito babaguhin ang kanilang buhay magpakailanman? Nung bata pa ako, ayaw na ayaw ko sa mga taong mapamahiin. Yung tipong lahat na lang ng bagay ay may kinalaman sa mga multo o espiritu. Para sa akin, kwento-kwento lang yun ng matatanda para takutin ang mga bata. Pragmatic kasi akong tao. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay may paliwanag at dahilan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin at nagbago ang pananaw ko sa buhay. Pero sigurado akong may kinalaman dito ang isang karanasan na naranasan ko noong ako ay 20 anyos pa lang. May isang lugar dito sa amin na tinatawag na baryo. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ng baryo dahil ayaw kong mabash. Ang baryo kasi na ito ay malapit sa isang kagubatan na sobrang tanda na. Maraming nagsasabi na ang kagubatan na yon ay tahanan ng mga espiritu. Para sa akin, mga alamat lang yon na gawa-gawa ng mga matatanda para hindi pasukin ng mga tao ang kagubatan. Hindi naman kasi talaga siya pwedeng pasukin dahil isang protected area ang kagubatan na yon. Pero dahil nga pasaway ako, ilang beses na rin akong nakapasok doon. Wala naman akong nakitang kakaiba, mga puno lang at mga halaman. Pero alam mo yung feeling na parang may nagmamasid sa'yo? Yung parang may gumagalaw sa gilid ng paningin mo? Sabi ko nga, mga kwento lang yun na walang kwenta. May isang pagkakataon na nakasama kong pumasok doon sa kagubatan, yung isang kakilala ko na taga-baryo. Tawagin na lang natin siyang kaibigan. Gustong-gusto kasi ni kaibigan na makapasok doon sa kagubatan. Kaya lang ay natatakot siya. Sabi niya sa akin, bata pa lang daw siya ay kinukwento na sa kanya ng mga magulang niya na may mga espiritu na nakatira doon sa kagubatan. Kaya naman bawal silang pumasok doon. Sabi ko naman sa kanya, huwag siyang maniwala sa mga kwentong yon dahil wala naman yung katotohanan. Galit na galit siya sa akin. Sabi niya, wag ko raw tawaging walang kwenta ang mga kwento ng mga magulang niya. Sabi ko naman sa kanya kung talagang totoo yung mga kwento na yon, bakit hindi na lang siya pumasok doon sa kagubatan para makita niya yung mga sinasabi niyang espiritu. Doon na siya natahimik. Marahil ay napagtanto niya na may punto ako. Kaya ayon, napapayag ko siyang pumasok doon sa kagubatan. Habang naglalakad kami, may nakita kaming kakaibang bagay. Parang pendant siya na gawa sa kahoy. May mga ukit na simbolo doon sa pendant. Pinulot ko yon at sabi ko kay kaibigan, amulet daw yon na ginagamit ng mga sinaunang tao para makapasok sa mundo ng mga espiritu. Sabi ko pa, bakit kahoy lang? Kung talagang amulet yan, dapat gawa sa ginto o pilak, di ba? Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung impormasyon na yon, pero natawa na lang ako. Sabi ko sa kanya kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi niya. Siguro raw ay may nag-iwan lang noon doon para takutin ang mga taong papasok sa kagubatan. Sabi ko pa, kung talagang amulet yon, bakit kahoy lang? Hindi ba dapat ay gawa yun sa ginto o kaya naman ay pilak? Hindi na lang siya sumagot. Alam kong napahiya ko na naman siya. Habang naglalakad kami ay napansin ko na panay ang tingin ni kaibigan doon sa amulet na hawak ko. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Sabi niya, natatakot daw siya doon sa mga simbolo na nakaukit doon sa amulet. Sabi ko naman, bakit siya matatakot? Hindi naman namin alam kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo na yon. Baka nga mga random na guhit lang yon na gawa ng isang prankster.
Hindi na naman siya sumagot. Nagpatuloy kami sa paglalakad at wala naman kaming nakitang kakaiba. Sabi ko sa kanya, kita mo na, wala namang mga espiritu dito. Sa mga sumunod na araw ay ilang beses pa kaming bumalik doon sa kagubatan. Hanggang sa maisipan namin na mag-camping doon. Sabi ko sa kanya, magdala siya ng tent at mga pagkain. Doon na kami matutulog sa kagubatan. Nung gabing yon, naglatag kami ng tent malapit sa kagubatan. Hindi kami pumasok sa loob pero halos ilang metro na lang ay kagubatan na. Habang naglalakad kami ay may nakita na naman akong mga simbolo na nakaukit sa lupa. Malaki yung simbolo at halatang ginamitan ng matulis na bagay para maukit yun sa lupa. Nakita ko na naman na natatakot si kaibigan. Sabi ko sa kanya, huwag siyang matakot dahil prank lang yun. Siguro ay may mga taong nakakita sa amin na pumapasok sa kagubatan. Kaya naisipan nilang takutin kami sa pamamagitan ng mga simbolo na yon. Sabi ko pa, kung talagang may mga espiritu na nakatira doon sa kagubatan, bakit hindi na lang nila kami palabasin? Bakit kailangan pa nilang mag-ukit ng mga simbolo sa lupa? Hindi na naman siya sumagot. Alam kong natatakot na naman siya. Sabi ko pa, kung sino man ang gumawa ng mga simbolo na yon, ay dapat magpakita na lang sa amin at magpakilala. Nung gabing yon, naglatag kami ng tent at natulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako. Wala na si kaibigan. Hinanap ko siya sa paligid pero wala siya. Grabe, para akong sinampal ng takot. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kinabahan ako. Baka pumasok siya sa kagubatan at nawala. Nagmadali ako at naglakad papasok sa kagubatan. Dala ko yung amulet na nakita namin noon. Habang naglalakad ako, ay may nakita na naman akong simbolo sa lupa. Pero this time, may kasama na itong simbolo ng damit. Pinulot ko yung piraso ng damit, kilala ko yon. Damit yun ni kaibigan. Bigla akong nakaramdam ng takot. Naalala ko yung mga panaginip ko na paulit-ulit na mensahe sa akin ng mga espiritu. Naalala ko yung mga simbolo na nakita ko sa lupa. Naalala ko yung mga babala ni kaibigan. Bigla akong kinabahan. Tapos ay may narinig akong boses. Boses ni kaibigan, sinundan ko yung boses niya. Nakita ko siya na nakatayo sa harap ng isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Parang tao yung nilalang, pero sobrang payat niya. Halos nakadikit na sa buto niya yung balat niya. Kulay itim yung balat niya at may mga simbolo rin na nakaukit sa buong katawan niya. Nakita ko na nakatingin sa akin yung nilalang. Sabi niya sa akin ang dami ko raw nilabag na batas sa pagpasok ko sa kagubatan. Pati raw yung kaibigan ko ay nadamay dahil sa katigasan ng ulo ko. Dahil daw sa akin, nagulo ang balanse ng oras at may mga taong namamatay. Sabi ko sa kanya pasensya na at hindi na ako uulit. Sabi niya hindi na raw ako makakauulit dahil hindi na ako makakalabas sa kagubatan. Sabi ko, bakit? Ano bang nagawa kong kasalanan? Sabi niya lahat daw ng tao ay may oras na nakatakda para sa kanila. Pero dahil sa pagpasok ko sa kagubatan ay nawawala ang oras na yon. Kaya sa tuwing nawawala ang oras ko ay may taong namamatay sa baryo. Ang tunog daw na naririnig ko ay isang instrumentong pangmusika na nagsasaad ng kamatayan. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman alam yon. Sabi niya, hindi ko raw alam dahil ayaw kong maniwala. Tinawag ko raw na walang kwenta ang mga babala ng mga magulang ni kaibigan. Nung mga oras na yon ay nagsisisi na ako. Hindi ko alam na ganun pala ang epekto ng mga ginagawa ko. Parang biglang bumagsak lahat ng kasalanan sa balikat ko. Na-realize ko na hindi biro yung mga kwento nila. Nakiusap ako sa kanya na palabasin niya ako. Hindi na ako uulit. Sabi niya, huli na ang lahat. Maraming tao na ang namatay dahil sa akin. Nagising ako at nasa baryo na ako. Mag-isa na lang ako. Wala na si kaibigan. Nalaman ko na maraming tao ang namatay sa baryo dahil sa akin.
Nung mga oras na nawawala ako sa oras ay may mga tao na namamatay. Ngayon naniniwala na ako sa mga espiritu. Lagi kong dala-dala yung amulet na yon. Para bang bawat tingin ko doon nararamdaman ko yung bigat ng mga nangyari. Paalala na minsan, naging sobrang tigas ng ulo ko. Sa kwento nating ito natutunan ng ating bida na hindi lahat ng bagay ay may simpleng paliwanag. Minsan may mga bagay na lampas sa ating kaalaman na dapat igalang. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kababalaghan at misteryo ang naghihintay sa inyo. Tandaan, huwag maging pasaway at baka kayo'y hindi na makalabas. Paalam.